Dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Batay sa fact-finding investigation na yan. Kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad. Sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. Si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yon at alam nila yun. Ito po ay ang tinatawag nating answer, no, consolidated answer ad cautelam. Sa pananaw namin, nagkaroon ng double standards po dito sa determination ng sufficiency of form and substance pagdating sa dalawang opisyal. Napakahirap para sa kanya na sumagot dahil wala namang concrete and cohesive recital of facts natin kung makapag-decision talaga kami na merong talagang malaking bagay na dapat itulong sa Supreme Court, gagawin po natin. Dadagan ang Lito News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo mga kabayan dito sa ating munting bahay. Huwag kalimutan po, follow na ho kayo sa ating Facebook page at subscribe na rin po. And then pinto din ang notification bell sa ating YouTube channel. So ngayon, pag-uusapan natin itong mga napakagandang impormasyon na ating ilalahad ngayon dahil nga po sigurado'y may maiinggit na naman dito kay Senador Marcoleta. Kung matatandaan nyo, nung nagkaroon ho ng diskusyon itong si Panfilo Lacson at nabanggit niya ho rito na kailan pa daw ilalabas yung magiging resulta ng investigasyon sa SOSI case ni Senador Marcoleta. So ito na po mga kabitaan, lumabas na hong resulta nito at parang makakahinga na ho ng malalim itong si Senador Marcoleta dahil pumabor ho sa kanya ang naging resulta ho ng COMELEC. At ito namang si Toby Tiangco, pasimpleng binanatan ho itong mga buayang ito sa patuloy nitong pagkipagsabuatan sa mga makakaliwa para i-impeach, tuluyang i-impeach itong si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. At siguro marami din naman sigurong kamot-ulo ho dyan sa kamera dahil yung kampo ho ni Inday Sara Duterte sumagot na ho sa ibinigayang 10 araw na kung saan para makapagpaliwanag o masagot itong impeachment complaint laban sa kanya. At parang didiretso pa rin ho ito sa Korte Suprema dahil may nakitaang butas ho ito sa pagiging double standard ang ating mga buwayang politiko dyan sa Kongreso mga kabalitaan. Hindi na ho tayo magtatagal pa. Ito po, panoorin natin ang unahin muna natin itong resulta ho ni Senador Marcoleta mga kabalitaan. Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney, ano ho bang naging desisyon ng ANBAng? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na pong nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan. So ibig sabihin nito mga kabitan, absuelto ho ito. Kasi nga sabi dito walang kaso. Itong si Senador Panfilo Lacson mga kabitan, atat na malaman ho kung ano talaga yung magiging resulta dahil parang ina-assume niya na ho na matatamaan ho talaga dito si Senador Marcoleta mga kabalitaan. So klarong-klaro ho, binukulan na naman ho dito si Senador Panfilo Lacson sa resulta ho ng COMELEC. Patay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa. Inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, nag-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad
ng buo yung Section 109. Hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Opo. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PUPAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report eh. Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At Alright, so ibig sabihin lang ho nito mga kabutaan, ang maaari lamang humasampahan ng kaso yung 3 donor ho ni Senador Marcoleta. Itong si Senador Marcoleta, klarong-klaro ho, inabsuelto na ho siya dito ayon sa naging resulta ho ng COMELEC and Bank investigation dahil nga po sa complaint na gusto nilang maimbestigahan ang sose ni Senador Marcoleta. So dito na naman ho, medyo sasakit at sisikip naman ho yung dibdib itong si Panfilo Lacson, mga kabalitaan. So kaklaruhin ko lang po hindi ho siya masasampa ng kaso, wala ho siyang problema. Nasabi na ho dito ni Attorney John Rex Laudianco at maaaring masampahan ng kaso itong 3 ho. Pero hindi naman agad-agad masasampahan dahil may due process naman ho mga kabutaan. I-invite lang ho ito, then magkakandak ng investigation at sila po ay magpapadala ng sagot sa magiging resulta ho ng investigation ng COMELEC and Bank, mga kabalitaan. Marami na ho makakahinga ng malalim ho dito at marami ding sisikip ang dibdib, mga kabalitaan. Lipat muna tayo dito kay Toby Tiangco, mga kabalitaan. Alam niyo po, itong si Toby Tiangco, alam naman natin na kaalyado to ni Buboy. Pero sa kanyang prinsipyo ho, kung saan po talaga ang katotohanan na may kaakibat ho ng mga ebidensya, doon ho siya talaga papanig. Kahit ikaw ba ay maka-DDS or maka-BBM, basta ang katotohanan ay lumabas ho, mga kabalitaan, dyan ho siya kakampi. At siya po ay may komento ho dito patungkol sa impeachment ni Sara Duterte at ganun din sa kanyang mga kasamahan diyan sa Kongreso na kanyang harap-harapan ng sinasabi dito sa media na parang wala na hong kredibilidad ang mga hinampak, mga kabalitaan. So, okay, number 1, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa
pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi po pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautel, anong tinawag na? Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Okay, mga kabitaan. So, lilinawin ko lang po, baka may maguguluhan ho sa sinasabing double standard ho dito ni Tiangco. Kasi kung matatandaan niyo po, mga kabitaan, nung impeachment hearing ho dyan sa Committee on Justice, itong si Bobo M, no? At di ba napapansin ho natin, ilang araw lang, agad-agad ho nilang, wala na, diniklarang, kumbaga dinismiss yung impeachment laban kay Bobo M. So, una ho, hiningan ho nila ng mga ebidensya ang mga complainant to, ang nagsampaho ng impeachment complaint at sa tingin ng mga nasa Committee on Justice ay parang sabihin na lang ho natin na wala ho silang naipresenta ho talagang solid evidence, mga kabaitaan, kaya sila ay nagkakaroon ho ng desisyon na i-dismiss na agad ito, insufficient in substance, mga kabalitaan. Kaya nagkaroon ng double standard dahil po sa pamamaraan ng impeachment hearing dyan sa Committee on Justice ni laban kay VP Sara Duterte, dahil wala ho silang inipresentang ebidensya at ni pagtatanong man lang kung may ipresenta bang ebidensya ang mga complainant, hindi ho ito ginawa ni Luistro at sa mga kasamaan nito. Nagikinig lang, nagmonolog lang ho sila, nagsasalita lang ho sila na ito ganon, ganito si may dalang ganito, at kung ano-ano pa, hindi ho nila ito, mga kabalitaan, kinwestiyon. Bagkos kanila pong tinanggap, kaya nagkaroon ito ng sufficient in substance, mga kabalitaan. So nagkaroon ho ng double standard, meaning to say, hindi ho nasunod ang tamang proseso. Hindi nagsunod ang tamang proseso. Kung anong prosesong ginamit ho nila laban kay BBM sa impeachment nito, hindi ho na-apply dito kay Inday Sara Duterte. Kaya ad cautelam ho, mga kabitaan, ang sagotong ipinadala dito sa Committee on Justice sa kampo ho ng ating Pangalawang Pangulo, dahil ang next move ho nito, sigurado tama ho yung anticipation dito ni Tiangco, mga kabitaan, na kung saan po, mga kabitaan, ay didirekta ho ito sa Korte Suprema. At doon naman ho mangyayari ang pag-question ho sa procedure kung sila po ba ay sumunod sa tamang proseso sa pagdinig, mga kabitaan, dyan sa Committee on Justice. Kaya po talagang tagilid na naman ho itong impeachment na round 2 impeachment laban kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Possible na baka pauwi na naman ito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko, yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat.
Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, matibay na ebidensya. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat filean nila sa Department of Justice. Di ba? Correct. Bakit di nila filean? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because At kung sino ang nanakot at nag-allege sa ating Pangulong Pangulo, sila rin dapat ang magpresenta ng ebidensya. Hindi ho fishing expedition yung gagawin nila para matrap ho itong si Sara Duterte. Ganun ho katalino, katalaso ang pag-iisip sa kampo ho ng ating Pangulong Pangulo, lalo ho itong si VP Inday Duterte Kabalitaan. sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threat? So, ibig sabihin, betrayal of public trust? But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon, kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. So, yung sa threat lang, Alright, comment lamang tayo doon mga kabitaan sa sinasabing threat daw, no? Dahil tinatakot daw at parang may pananangka daw na patayin itong mag-asawang Bangaga at itong si Tambuhaya. Pero para sa akin, conditional ho yung pagkakasabi ni Sara Duterte. Yun din ang mga sinasabi sa mga eksperto dahil kung walang mangyayari sa kanya mga kabitaan, wala rin ho mangyayari sa mga pinapangalanan ho nito. May nagtanong sa kanya, Sara, ano daw, may nagtangka daw sa buhay mo. Ano bang stand mo dyan? Ano bang reaction mo? Siyempre, anong sabi ni Inday? Kung may mangyayari sa kanya, may kinausap na daw siyang tao na kung siya ay magurgor, ipapagurgor niya rin dun yung mga nabanggit na mga pangalan. So saan po yung krimen hong ginawa ni Sara Duterte? Hindi po yun pananakot. Babala ho yun mga kabalitaan. Hindi sa akin nga, again. Yes, okay, sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oo, pero Criminal ang requirement. kung yung Hindi siya proof beyond. yes, pero kung yung mismong tinakot hindi nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Ha? Nag-investigate lang NBI. Oh, so ano naging resulta ng though quasi-judicial yung Congress,
anong resulta ng investigasyon ng NBI, dapat siguro ilabas nila, di ba? Kung, ano masabi niyo dun sa parang threat ni na Puno et al. Na Hindi, okay. Isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Di ba, ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot... Okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba, bakit hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principyo, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Rinerespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinerespeto ko yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo, di ba? Naniniwala ko prinsipyo nila yon. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon hindi pa sila nananagot eh. Di ba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines yung 18 Marines, di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? At alam ko, merong mga pa sa mata. totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag sa tamang panahon. Ito, kung kasi yung grupo ni na Congressman Puno, yung NUP, parang they're threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi raw nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congress, especially na sa mga delay sa budget. What's your take on it? Ibig sabihin, kakalas sila sa majority Possibly. because of the... Okay, isa-isa na. May nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, hindi nila na-feel yung leadership ni Speaker Boji. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya, pero pasensya na Speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous Speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Isa lang ang nadala niya, si SDS, Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before. Na dapat bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Gusto ni Red tong tanong na to, sir. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman bite rinihire ulit dito sa house. 'Di ba? Parang naglolokohan na lang kami. Hindi ba talino? So ako talaga disappointed talaga ako. Sir, itong tanong na to, gusto ni Red. So naglolokohan na lang. Gusto ni Red na to. Yung FLR na yun, release ba yan bago magbotohan sa plenary sa impeachment? Napakaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, sa malalalim umisip katulad ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no?
talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Pero ang galing mo magtanong. Hindi ba hindi ba nararamdaman na parang tali ang kamay ni Speaker right now? Kasi parang Honestly, nararamdaman ko. Kung sa harap po ng mga krisis Ha? na kinakaharap natin Ano? ngayon, Wala na tayong bulahan dito, di ba? kung sa harap po ng mga krisis na kinakaharap I mean, natin, pasensya ka na, Speaker. That's how I feel. I've been supportive. Sinasabi ko nga, dapat mas madami kang ma-reorganize mo. Pero ang tagal na eh. Tagal na natin naghintay eh. kung Ha? Kaya break na ulit eh. kung sa tingin niyo ba dapat na magkaroon po ng hearing after, kahit naka-recess ang Justice Committee kasi parang i-request yata yun para dito sa impeachment ni VP Sara. Sa harap po ng... Okay. Doon naman, ako gusto ko tapusin, kung ano man yan, tapusin na natin. Kung kailangan mag-extend ng ilang araw, pagbotohan na natin yan because dapat ang asikasuhin natin ay yung crisis. Hindi pa pwedeng manatiling matagal yung usapan dyan because may mas malaking problema yung ating mga kababayan, di ba? Alam mo, ang problema dito, ayokong isipin ng ating mga kababayan, yung mga politiko habang naghihirap sila, ay iniintindi yung away politika nila, di ba? Parang it's the VP against the House or whoever, di ba? So tapusin na natin to ng lalong mas mabilis para i-concentrate natin doon sa mas matindi nating problema. No, not satisfied. I am disappointed, frustrated, disgusted. Am I still with them? Wala naman akong tinanggap na committee, di ba? Wala naman akong tinanggap eh. Sabi ko nga, alam mo, lahat naman ng stand ko dito is, basta hindi ako masisway ng pro-BBM, hindi ako masisway ng pro-DDS, hindi ako masisway ng kahit sino. Basta kung ano yung tingin kong tama, yun ang gagawin ko. Kaya nga di ba hindi ako tumanggap ng committee? Wala naman akong partido. So wala akong susundin kung hindi yung sarili ko lang. Basta kung ano yung tama, susuportahan ko, di ba? I mean, hindi natutungkol sa politika eh. It's about what I have to do na para maging maayos, hindi lang yung crisis, kung hindi lahat ng bagay. No? Ganito na lang, sir. Parang hindi ba posible ang accountability under other president? Honestly, Kung hindi siya yung magiging presidente, wala namang accountability just because hindi siya yung presidente. honestly, tingin nila maaareglo nila iba eh. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila maaareglo yun. Kahit, maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maaareglo si Sara o hindi? Okay, kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba, sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwede ma-elect din ang presidente? Eh, syempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun eh. Kahit kayo naman, may opinion kayo eh. Di ba kaya nga tinatanong ko, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pwede bang pakiusapan? Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Oh, di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Di ba?
si Sarah hindi. Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Alright, so dito na natin tatapusin mga kabitaan itong panayam ni Congressman Toby Tiangco, at ako po'y naniniwala ho mga kabitaan sa sinasabi nito na hindi ho talaga nila maaring makuha-kuha ho sa pag-iusap or arigluhan mga kabitaan. Sa ayon pa dito na 1,000,000%. Paano ho nyo ba makukuha sa arigluhan si Sara Duterte na wala naman ho yan silang bahid na pagnanakaw? Hindi ho yan sila nasisilawan sa pera. Kung sila ay nasisilawan sa pera, edi sana yung Davao City ay hindi ho magiging ganyan. Hindi makilala sa buong mundo kung gaano ho kaganda ang pamamalakad ng mga Duterte. Sinasabi nilang lustay si Sara Duterte sa pera ng taong bayan. Bakit? May ebidensya ba? Yun po ang una nilang ginawa para ho tuloy-tuloy ang kanilang paninira kay Sara Duterte para may pagbabasihan. At para siguro iniisip nila na sa pamamaraan ng confidential fund mga kabitaan ay diyan na ho magtatapos ang karera ni Sara Duterte sa politika. Sila po ay nagkakamali dahil sabi ko nga na hindi ho talaga magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Kasi kung ang impeachment na yan ay may katotohanan, may katuturan mga kabalitaan, ay matagal na ho mga kabalitaan na iniwanan na ho si Sara Duterte sa 32 million na mga bumotong Pilipino mga kabalitaan. Speaking of impeachment pa rin, so para maintindihan ho mga kabalitaan yung double standard na sabi ko na po kanina, pakinggan ho natin dito kung ano po ba talaga ang magiging plano ho sa kampo ni Sara Duterte at ano po ba yung mga malinaw na eksplanasyon para sa sinasabi ho nilang double standard mga kabalitaan. Ito mga kapartner, makakasama na natin ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga po dito po sa issue ng impeachment sa kanya na gumugulong dyan ngayon sa Kamara. Si Attorney Michael po, makakasama natin. Attorney, magandang hapon. Si Admar po ito. Hi, Sir Admar, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon sa ating mga kababayan. Opo, gusto lang maliwanagan din ng ating mga kababayan. Ano po itong isinabmit nyo po kahapon na sagot dito na atat yung ating pong kamara na matanggap na kung anumang sagot. Marami na silang sinasabi ever na hindi makatanggap ng sagot. Pero ano po itong inihain nyo po sa kamara kahapon po, Attorney? Ito po ay ang tinatawag nating answer, no, consolidated answer ad cautelam. Explain ko lang po 'yun, no. Kaya po siya ad cautelam dahil bagamat tayo ay nirerespeto natin yung prosesong ginagawa sa Committee on Justice, hindi pa rin natin wini-waive yung ating mga karapatan upang questionin yung validity ng mga proceedings na nangyayari dyan. Kaya po ad cautelam. Ngayon po, doon po sa sagot ng ating Vice Presidente, yun naman po ay nilagay natin ang mga napansin natin na as our defenses, unang-una sa lahat is yung constitutional issue. No? We feel na unconstitutional yung nagiging proceedings dahil nga may tinatawag tayong iba na standards na inimpose dito sa pag-determine ng sufficiency in substance dito sa complaints laban sa Pangulong Marcos. Kung ikukumpara mo dito naman sa ginawang determination sa complaints laban sa Vice Presidente. Yan po ang isang main argument natin. The other argument yung sinasabi natin from the side of the complainants to allege ultimate facts that constitute yung yung impeachable offense. Kasi po ang ultimate facts, yan po usually sa criminal law man, yan yung mga elements of the crime na kailangan mong i-allege para masabi na meron ngang krimen na naganap, no? At sa pananaw natin, hindi po nagawa yon ng complainants. Kumbaga doon po sa mga pahayag ng complainants, doon po sa naging pagdinig doon sa House Committee on Justice, walang bago, nirecycle lang yung unang mga akusasyon, Attorney. Well, karamihan naman po ay talagang nirecycle lang. Although sa pananaw natin, wala namang problema doon kung nirecycle lang. Ang nagiging problema lang talaga is if you read the complaints, no, talagang failure to allege yung facts. Doon po sa due process na kini-question nyo po, maaari nyo po bang maipaliwanag
bakit nalabag ang karapatan sa due process ng Vice Presidente? Opo, yan po yung sinasabi natin kanina na double standards. No? Kasi po, ang nangyari po talaga, lilinawin ko lang, hindi naman natin kino-question kung ano man yung standards na i-impose ng committee. No? That is within their wisdom. Ang sabi lang natin na paglabag ng due process ay pag meron kang standard, pero iba yung standard na inimpose mo doon sa mga complaints laban sa Pangulo at iba rin ang inimpose mo laban sa Vice Presidente o ikalawang Pangulo. So, doon po nang gagaling yung argument natin na may paglabag sa due process kasi tila sa pananaw namin, nagkaroon ng double standards po dito sa determination ng sufficiency of form and substance pagdating sa dalawang opisyal. Medyo binusisi ng husto. So dapat patas at pantay lamang po at marami din po nakapansin dyan, Attorney Michael Paua. Pero kumbaga, ito po ba ay maliban sa paglabag doon sa due process, mayroon pa kayong nakikitang rito na parang nasisilip na maliban doon sa due process na nakikita nyo pong paglabag? Well, yun po yung nasabi natin kanina, no, na nung ginagawa natin ng sagot ng Vice Presidente, napakahirap para sa kanya na sumagot dahil wala namang concrete and cohesive recital of facts. So, sinasabi nga nila, bakit ganun? Bakit parang hindi na naman sinagot ng Vice Presidente? Well, unang-una sa lahat, no, wala nga pong recital of ultimate facts. Kaya para sa aming pananaw, wala nga kailangan sagutin dahil hindi nga yung allegation ay incomplete. No? Hindi po nasasabi doon kung bakit nila, based on dun sa mga salaysay nila, bakit nila sinasabi na may impeachable offense laban sa Vice Presidente. For example, para lang klaro po yung ehemplo natin, no? Kasi napaka-technical ng ultimate facts, no? Mga abogado lang nakakaintindi. So, for example, meron sila doon sa isang complaint, sinasabi na doon that the Vice President committed plunder through conversation. No? May elemento po ang plunder. No? Ang mga elemento ng plunder, for example, is, syempre, sasabihin mo that she was able to amass ill-gotten wealth or appropriate amounts of money for personal gain. Pero ang pagtitingnan natin yung allegation, kahit sabihin natin sa confidential funds, sasabihin nila, yes, may confidential funds, yes, dinisburse yung confidential funds, pero wala namang nakasaad na facts ukol sa kung paano nila nasabi na napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung confidential funds. Lahat po ng mga nakasulat doon ay spekulasyon, kung hindi man spekulasyon ay conclusions of law and fact or self-serving conjectures. Kaya po yan po ang sinasabi namin na parang kulang, kumbaga, ang naging recital of facts. Kaya napakahirap para sagutin yan dahil wala dapat tayong sagutin dahil hindi naman kompleto yung aligasyon, kumbaga. Opo, at sa pahayag naman po ng ni Congressman Terry Redon sa kanilang panig, ang sinabi po niya na bigo raw pong sagutin ng pangalawang Pangulo yung mga allegation at sa inyo naman po sa panig ni VP Sara, bigo naman itong mga complainants na tumbukin. Ano bang nagawang kasalanan? Eksakto po. Well, unang-una sa lahat, respeto pa rin po natin ang opinion ng lahat ng ating mga lawmakers at bumubuo ng Kamara Representante. Pero yun po ang pananaw namin na bigo po silang matukoy kung ano ba talaga yung ginawa niyang mga mali o mga acts na sabing naging impeachable offense na ang mga ito. Nabanggit niyo rin po dito yung issue po kay Ramil Madriaga, yung nagpapakilala na associated sa pangalawang Pangulo na ito'y sa kabila po ng mga previous na mga pahayag like kagaya doon sa pagbisita. No, sinasabi nilang binisita daw ni Vice President Sara Duterte, pero sabi naman po ng DILG na walang nangyari, iba yung binisita raw, wala namang CCTV. Tapos yung threat naman, kahit na sinabi ng BJMP, ay hindi, nagkaano lang ito, nagkabanggaan habang nagpapainit sila ng araw, nagkabanggaan, masama yung tingin, doon lang nagumpisa. Parang pinapalaki nila yung issue at hindi nila pinapakinggan yung side din naman ng ng authority din po, attorney.
Opo, well, doon po sa sinasabing threat, I don't want to comment on that and I don't want to speculate, no? Kasi hindi ko talaga alam yung facts na nangyari dyan sa threat. At tayo naman din po, gusto din naman natin na sana ay safe, no, lahat ng tao, including si Mr. Madriaga. Lalong-lalo na gusto po nating makross-examine kung ito yung magtuloy-tuloy sa Senado, gusto po nating makross-examine si Mr. Madriaga para po papatunayan namin na wala pong katotohanan yung mga sinasabi niya laban sa Vice Presidente sa kanyang affidavit. Pangalawa, pag titingnan natin yung affidavit niya, talagang unsubstantiated po yung mga claims niya, no? Wala pong mga attachments, walang kahit ano nagpapatunay dun sa mga naging pahayag niya at salaysay niya sa kanyang affidavit. So sa atin, no, nakita naman natin, nag-file na ng kaso na perjury ang Vice Presidente laban sa kanya. So gusto din naman natin na safe po siya para ngayon ay mapakita natin sa taong bayan na pawang kasinungalingan yung mga sinasabi niyang naging koneksyon niya, relasyon o anumang trabaho ang ginawa niya para sa Vice Presidente. Opo, mayroon po unang pahayag ang pangalawang Pangulo na fishing expedition lamang po dahil hindi nga tumbok, no? After sakali man po, no, kasi meron din silang request din po, no, na merong ipasubpina na mga dokumento. Sakali pong umusad at same pa rin na senaryo noong naghain sila. Kumbaga, una muna, nakikita nyo po rin po ba na magkakaroon pa ng patas sa hinaharap dyan muna sa Kamara? At if ever naman po na umusad, aprobahan ng nakararaming mga kongresista yung impeachment, muli po ba kayong dudulog sa Supreme Court ukol dito? Unang-una sa lahat, bilang abogado, Admar, I would like to trust the process pa rin, no? So, sa ngayon, despite statements being said that might seem bias or meron ng partiality, para sa akin, we need to trust the process and we need to give our lawmakers at lahat ng miyembro ng Committee on Justice and even plenary the benefit of the doubt, no, that they will be voting based on evidence, based on conscience, no? So sa atin, ayoko pong mag-cast ng any aspersions, no, laban sa ating mga lawmakers. Pero handa naman tayo kung sakaling dumating to sa punto, pupunta tayo sa Senado para sa isang trial. Dahil doon naman talagang labanan po nito, no, sa Senado. Ngayon po, pagdating naman sa issue kung may itutulong tayo sa Supreme Court, hindi pa po, of course, that's always a possibility, pero wala pa po ako masasabing definite sa ngayon. Siguro malalaman na lang natin kung makapag-desisyon talaga kami na merong talagang malaking bagay na dapat itulong sa Supreme Court, gagawin po natin. Doon naman po sa mga sinasabing mag-issue ng subpoena, yan naman po ay may powers under the rules ng House, no? May powers mag-issue ng subpoena. Pero kung naayon man o hindi sa batas yung subpoena, yan po ang titingnan naming mga abogado ng ating ikalawang Pangulo. Titingnan natin kung tama ba yung laman ng subpoena, titingnan natin kung naayon sa batas, at titingnan natin kung wala namang karapatan ng ikalawang Pangulo ang kumbaga in English nai-infringe, no, dahil dito sa mga subpoena na to. But right now, I don't want to speculate, masyado pang maaga kasi wala pa namang subpoena na ni-issue, and I don't want to cast any aspersions against the Committee on Justice. Opo, after po nitong inyo pong pag-submit, ano pang inaasahan ninyo na hihilingin ng Kamara po sa inyo after dito? Pahaharapin na po ba o ano pa ang ina-expect nyo po, Attorney? May mga narinig ako na magkakaroon ng mga hearings, magkakaroon daw ng mini-trial, although siyempre po ang posisyon natin ay mini-trial yan kasi under the rules, ang mga abogado ng Vice Presidente hindi pwede mag-cross-examine, no? So, sa amin hindi yan mini-trial, ang trial talaga ay nasa Senado dahil sila naman ang talagang impeachment court. So, abangan lang natin ang mga pangyayari. Kami naman po, nakasubaybay din kami sa mga developments. Siguraduhin lang natin na maprotektahan natin ang mga karapatan ng Vice Presidente. Alright, so yun po mga kabitaan ang naging pahayag dito ni Attorney Michael Poa na nakikita rin natin mga kabitaan na
malamang ang kung itatakbo ho nila ito sa Korte Suprema ay papabor na rin ho ito dahil nga po sa double standard na hindi sinusunod ang parehong procedure ho para dinggin ang impeachment complaint ng dalawang leader ho nating bansa mula sa Vice Presidente at sa Presidente ho, mga kabalitaan. At marami din, nagtataka lang ho tayo no, na binigyan na ho sila ng pagkakataon na ayusin ho yung kanilang proseso sa impeachment ho na mula ho sa Korte Suprema, nagkaroon na ho ng mandato, may guidelines na rin mo mga kabataan, ipinagbigay alam na rin ho sa kanila, ba't hindi pa rin ho nila ito magawa-gawa? Alam niyo po mga kabataan, naniniwala ho talaga tayo sa mga pangyayari, kung sinasadya lang ho talagang gawin ito para mapasama ang isang mabuting leader at yung taong bayan mismo ang nakakaalam kung ano ang katotohanan, hindi ho talaga sila makakalusuto dito mga kabalitaan. At hindi ito papahintulutan ho ng panahon na sila ay magwawagi ho. Dahil alam naman ho natin, sa panahon ni Tatay Digong Duterte, napakasarap at maginhawa ho yung ating pamumuhay. Hindi tayo natatakot mga kabalitaan sa paglalakad sa kalsada sa 10 oras ng gabi. At yung mga kapulisan natin at mga kasundaluhan ay nasa high moral ho sila. Subalit ngayon ho, kabaliktaran na dahil nga po inuuna ni Tambuaya ang pangungulikta, ang pagnanakaw sa pera mula sa kaban ng ating gobyerno na para gamitin nila na panulo sa mga ilang mga men in uniform at lalo na dyan sa Kongreso, mga buaya talaga na walang mga kwenta, walang mga hiya, walang mga awa na ngayon ay tayo ay lubog na ho sa utang at napakalakihong budget na inuutang nila taon-taon na wala pa rin hong malaking proyektong ginawa ang Buboy administration mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan po, pindutin nyo na po mga kabitaan ang notification bell at the subscribe button. And then of course mga kabitaan, follow, like, and share sa ating YouTube. And then para lagi updated sa mga ganapan sa ating lipunan, paligo ng maraming likes. And then buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. At i-share nyo po ito mga kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Maraming salamat sa walang sawang suporta na ibinigay nyo sa atin at panonood mga kabalitaan. To God be the glory, Mama. Chup chup. Peace out.